of a PE and health teacher in the elementary grade. Start the importance of having these qualities and competencies, especially in dealing with learners with diverse strengths, interests, experience, and abilities. So today we are going to report about the competencies of a PE and health teacher. When we say competencies, these are the combination of skills, attitudes, and abilities that a person needs. So for a teacher, these are the combination of his or her skills, abilities, and attitudes that she or he needs and able to teach a PE and health subject. So the first one is athletic ability. It is not only important for a PE teacher to have to be physically fit, it is also essential for a PE teacher to have a characteristic of an athlete. Kasi sila di ba yung magtuturo ng physical education, so dapat meron silang agility, endurance, tsaka flexible. So flexible means kaya nilang gawin yung iba't ibang bagay katulad na lang ng kaya nilang sumayaw, kaya nilang maglaro ng iba't ibang sports. So dito rin napakaloob yung dapat si teacher is na-apply niya rin kung ano yung mga nagtuturo niya sa mga bata. Kung dahil sa health, pagkain naman sa sustansyang pagkain, and sa physical education naman, yung mga proper exercises is dapat na-apply niya rin mismo sa sarili niya para if ever may makita siya ng mga bata, ma-encourage din sila to do the same thing. And teaching ability, a successful physical educator must be able to teach. So dito dapat si teacher is marami siyang paraan o ways na mas may padali na mapaintindi o may paunawa sa mga bata yung mga complex words o complex situations, and dapat lagi siyang clear sa mga instruction niya para maiwasan yung misinterpret ng mga bata kasi di ba physical education niya, so dapat lagi siyang ginagay ng teacher yung mga bata. And dito rin dapat hindi lang more on siya nakapokus sa mga physical activities or mga pagtuturo ng mga physical activities o yung mga activity nga. So dapat dito rin is dinuturo din yung teacher dito yung mga interpersonal skills kasi dito nabibuild yung communication, collaboration, and connection ng mga estudyante towards their classmates. And dito rin nabibuild yung leadership, yung sportsmanship, na kung saan napakalaga yun sa paglalaro kasi kahit naman matalo man sila sa mga activity na binibigay ni teacher sa kanila, pinagbabawa sa kanila is meron silang respect towards their opponents. So next is able to assess. Able to assess means having the skills or knowledge to assess the student, including the performance of the student. So for example, kapag magbibigay si teacher ng assessment is dapat yung assessment na ibibigay niya is accurate doon sa mga itinuturo niya. Para mas malaman ni teacher na may natutunan ang mga students niya during the discussion. Next, competencies is content, knowledge, and expertise. So when we say content knowledge, it means it is the teacher's knowledge or own knowledge about the subject matter that he or he is teaching that the students will learn. And then, of course, when you say expertise, it means that a teacher is expert in the skill or knowledge that he or she is teaching. So content, knowledge, and expertise. Ito ay isang competencies ng PE and health teacher. Why? Kasi as a teacher, kailangan we should possess a deep understanding about the topic. Hindi kasi pwedeng magtuturo tayo sa mga bata nang hindi natin alam. Di ba nga, may kasabihan tayo, you cannot give what you cannot have. So, ibig sabihin, kailangan as a teacher, kailangan alam natin, mayroon tayong alam or alam natin kung ano ang ituturo sa mga bata. Kasi, bakit po? Kasi po, di ba, may mga bata na hindi nila alam. Kunwari, di ba, as tuturo natin yung mga bata, so may mga hindi sila alam. So, teacher, paano po yung ganito? Ano po yung ibig sabihin po ng ganito? So, kailangan alam natin yun kasi kapag magtatanong sila sa atin, ay mayroon tayong isasagot sa kanila or alam natin kung paano i-explain sa kanila. Hindi naman kasi pwedeng sabihin sa kanila, ay hindi ko yun alam na, susunod na lang, ay ganito kasi ang basta. Kasi di ba kailangan ibibigay natin information sa kanila ay valid and
reliable at saka dapat siya ay totoo rin siya kasi di ba tayo as a teacher kapag magtuturo tayo sa mga bata, yung ituturo natin sa kanila is yun yung magiging sa utak nila. So kapag kung ano sinabi natin, ba, mali yung nabigay natin information. So kapag mali yung nabigay natin information, habang buhay nila yung madadala hanggang sa paglaki nila. So kailangan tama yung ibibigay natin information sa kanila and kailangan mayroon tayo content, knowledge, and expertise about sa subject na ituturo natin sa kanila, especially sa PE and health. So the next one is cultural competency. So why should a teacher should possess with
next competency of a PE and health teacher is safety awareness. So, yung PE and health teacher po, dapat may alam po siya sa mga first aid po, kasi minsan, alam naman po natin, yung mga bata po, meron silang mga activities, and hindi po maiiwasan yung na may madapa po sa kanila, mabalian or what. So, need po nila malaman yung first aid po, at kailangan din po na alam ng teacher ang safety awareness para po may tulong niya rin po ito sa mga bata, para po kung wala po siya, alam po ng mga bata yung gagawin po nila. Okay, now the adaptability. Adaptability, that is being teacher, kailangan nyo maging flexible and responsible. Kasi alam naman natin, sa isang classroom settings, ay may iba't ibang behavior mga students. Hindi lang behavior, may mga iba't iba din silang katangian or something like may hika, ganyan. So, as a teacher, si teacher dapat yung mag-adjust at hindi lang student. Like for example, si teacher dapat yung mag-adjust. Ano dapat ang i-adjust niya? Siyempre, yung teaching strategy niya, yung lesson niya na dapat sasabihin sa mga student, na may leader ng mga list ng mga student. And like for example, alam naman natin kung paano magbuo si Ma'am Kiara, di ba? Si Ma'am Kiara may binubuo siyang groups, which is yung PCG. Hindi ko alam kung anong meaning ng PCG, pero yung sa PCG, person with inherent condition. Basta part ako na ng PCG kasi nga, medyo, mabilis manikip yung, kapag napapagod ito. And, ayun. So, like for example, di ba si Ma'am, si Ma'am kapag, like for example, yung mga student kapag may activities during PE, ang mga PCG student ay may limit lang yung galaw nila, pero yung may mga strong student, yun yung mga win-workout na talaga. So, ang ano doon, yung teaching strategies ni teacher is, yung teaching strategy ni teacher, limit ng mga student yun. Kumbaga, hindi unfair sa mga without disability student. Did you get it? Yes! Next naman po is able to collaborate. Kasalinin po yung able to collaborate sa competencies ng isang PE teacher dahil po yung collaboration po is isa din po sa mga best way po ng isang teacher sa pagtuturo ng PE po is dahil po sa through collaboration po is marami pong halimbawa po yung teacher po is nag-share po sila ng knowledge nila sa kapwa nila po teacher is mapapadali po nila yung magawa nila. Example po is may isang project or program yung PE help, yung mga teacher po ng PE is mag-collaborate po sila dahil po doon is mas marami pong knowledge yung magiging nila at mas madali po nila magagawa yung task po nila. So, next po is communication skills. Strong verbal and written communications are essential to convey information clearly and effectively to students, parents, and colleagues. So, bakit kaya kailangan natin yung communication skills? Through communication, mas nagkakaroon ng conversations sa pagitan ng mga teachers, students, and parents, lalo na parating sa mga concerns sa mga estudyante. Siyempre, di ba, karamihan sa mga estudyante ay may mga pangangailangan. Tapos, yung mga parents nila, parating sa mga meeting, may mga concerns na kailangan na sabihin o i-suggest sa kanilang guro. So, through communications, mas nagkakaintindihan yung parents at saka mga estudyante. At syempre, sa mga concerns, mas nagkakaroon ng confident mga estudyante nila na pumasok kung isang teacher nila ay may magaling na
Thank